Sawa ka na ba sa bad news? So, sawa ka na sa bad vibes? Aba, tutok na sa programang magbibigay ng good vibes sa iyo araw-araw. Dahil bawal ang bad trip dito. Programang magbibigay ng mga balitang masarap pakinggan at panoorin. On air and online, The Better News. Mga balita at impormasyong mas maganda pa sa good news. Kasama ang tagabigay ng mas magagandang balita, si CD Argarin. Mga feel-good news. Diretso sa The Better News. Bawal ang nega, good vibes lang. Welcome sa programang Good News ang hatid sa inyo. Mga balitang magpapa-feel better ang mababalitaan nyo. Mga balitang ka-share-share sa buong Pilipinas at saan mang bahagi ng mundo na may Pilipino. Bawal ang nega sa show na to dahil diretsong good vibes ang sasa iyo. Live dito sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel. Wala na tayong aantayin pa dahil diretso na tayo sa mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Done deal o pinalinang maglalaan ng pondo ang Senado sa pagtatayo ng mga pasilidad sa Ayungin Shoal at Kalayaan Island na nagsisilbing frontline post ng West Philippine Sea. Ito ang mungkahi ni Senator Chis Escudero sa debate sa Senadong ukol sa 2024 National Budget. Narito ang report ni Angelica Cosme. Maglalaan ang Senado ng pondo para sa pagtatayo ng pasilidad sa Ayungin Shoal at Kalayaan Island. Yan ang sinabi ni Senator Chis Escudero sa ginanap na debate sa Senado ukol sa 2024 National Budget. Paglilinaw ni Escudero, ang mga nasabing pasilidad ay hindi para sa pakikipaggera kundi para sa kapakanan ng mga sundalong nakapwesto roon. Inirekomenda ng mambabatas ang paunang 100 milyong piso na magmumula sa Department of Transportation o Department of Public Works and Highways para sa nasabing proyekto. Matatandaang noong Agosto, si Escudero ang kauna-unahang senador na formal na nagmungkahi ng pagtatayo ng floating wharf sa Ayungin Shoal bilang kanlungan ng mga sasakyang pandagat anuman ang bandilang dala ng mga ito tuwing masama ang panahon. Samantala, maliban kay Escudero, ang iba pang senador ay nagmungkahi naman ng mas malaking pondo para sa pagtatayo ng pasilidad. Kabilang ang 1 bilyong piso na nais ni Senator Jinggoy Estrada na sinuportahan naman ni Senate President Juan Miguel Zubiri matapos itong bigyang katiyakan ang posibleng pag-aproba nito sa 2024 Appropriations Bill. Patuloy na ayuda at suporta para sa mga mahihirap na pamilya sa Pilipinas. Yan ang ipinangako ng National Economic and Development Authority o NEDA sa kabila ng pagbaba ng inflation rate sa bansa. Ang mga detalye tutukan sa report ni Pamela Adriano. Nangako ang National Economic and Development Authority o NEDA na itutuloy pa rin ng gobyerno ang pag-ayuda sa mga mahihirap na pamilya at sa iba pang vulnerableng sektor. Yan ang pagsisiguro ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan matapos bumaba ngayong Oktubre sa 4.9% ang inflation rate mula sa 6.1% noong nakarang buwan sa bansa. Sinabi ni Balisacan na nagbabalya pa rin na makaapekto ang El Nino sa local at global production, gayon din ang geopolitical issues sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ito ang nakitang dahilan ng NEDA kaya mainam umanong alalayan pa rin ang mga vulnerable nating kababayan. Kabilang anya sa short-term measures ng pamahalaan ang pamamahagi ng ayuda at subsidiya at pagpapalakas ng food stamp program sa susunod na taon. Babiyahe patungong Amerika si Pangulong Bongbong Marcos sa susunod na linggo para dumalo sa 30th Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Leaders Summit. Inaasang isusulong ng Pangulo ang pakikipag-ugnayan ng ating bansa sa usaping pang-ekonomiya. Ang iba pang detalye tutukan sa report na ito. Biyaheng Amerika si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa susunod na linggo kasama ang iba pang leader para dumalo sa 30th Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Leaders Summit. Magsisimula ang APEC Summit mula November 15 hanggang 17 na gaganapin sa San Francisco, California, USA. Ayon kay Department of Foreign Affairs Undersecretary Charles Jose, mahalaga ang nasabing summit sa Pilipinas dahil ito ang pangunahing forum para sa pakikipag-ugnayan sa usaping pang-ekonomiya sa Asia-Pacific region. Inaasahang isusulong ng Pangulo sa APEC Summit ang interes ng Pilipinas kabilang energy transition, food security, digitalization, human resource development,
modernization of healthcare system at supply chain resilience. Bukod sa pagdalo sa nasabing meeting, mayroon ding side trip ang Pangulo sa Los Angeles, California at Honolulu, Hawaii kung saan magkakaroon ito ng iba pang mga aktibidad kabilang ang pagbisita sa Filipino community. Kaluwagan sa trapiko, yan ang aasahan ng mga motoristang dumadaan sa Calax o Cavite-Laguna Expressway dahil bukas na ang silang Aguinaldo Interchange na magbibigay ginhawa sa mabigat na trapiko na nararanasan ng mga dumaraan papunta sa nasabing lalawigan. Ang mga detalye tutukan sa report ni Pamela Adriano. Nagbukas na kahapon at maaari ng daanan ng mga motorista ang bagong gawang silang interchange ng MP Cala Holdings Incorporated o MHI na siyang concessionaire ng Cavite-Laguna Expressway o Calax. Ang nasabing interchange na may habang 3.9 kilometers at may 2x2 subsection ng expressway ay magbibigay ng ginhawa sa paglalakbay at inaasahang magiging daan para mapalakas pa ang lokal na ekonomiya sa nasabing lalawigan. Ayon pa sa MHI, gagampanan ng silang interchange ang malaking papel upang mapaluwang ang mga pinakaabalang highway sa Cavite na magbibigay ng mas mabilis na ruta patungo sa mga tourist destination sa Silang at Tagaytay City. Sa ngayon, libre pa ang pagdaan dito ng mga motorista at siyang magtatagal hanggang sa susunod na anunsyo ng Calax. Good news naman para sa mga manggagawa sa Zamboanga Peninsula o Region 9. Magkakaroon na kasi ng dagdag na 30 pesos sa inyong minimum wage na epektibo na sa susunod na linggo. Ang mga detalye tutukan sa report ni Angelica Cosme. May aasahang 30 piso na aumento sa arawang sahod ang mga manggagawa ng pribadong sektor sa Region 9 o sa Zamboanga Peninsula. Ito'y matapos aprubahan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang Wage Order No. RIX-22. Sa ilalim nito, magkakaroon ng pagtaas sa minimum wage sa lahat ng pribadong sektor sa rehiyon simula sa November 12. Magiging 381 pesos na ang arawang sahod sa non-agriculture sector at retail o service establishments na may 31 empleyado pataas. 368 pesos naman sa retail o service establishments na may 10 hanggang 30 manggagawa at aakyat pa sa 381 pesos kapag ipinatupad na ang second tranche sa February 2024. Gayun din sa mga manggagawa sa agri-sector, tataas naman sa 368 pesos ang kanilang daily minimum pay. Habang tataasan din ng 600 pesos ang buwanang sweldo ng mga kasambahay kaya magiging 4,600 pesos na ang monthly wage sa chartered cities at first-class municipalities sa rehiyon habang 4,100 pesos naman sa iba pang bayan. Results are out! Yan ang good news mula sa Philippine Regulation Commission o PRC matapos ilabas na ang resulta ng mga pumasa sa Geodetic Engineer Licensure Exam. Ang mga pumasa at ang mga nag-top notchers, alamin sa report ni Millie Borja. Inilabas na ng Professional Regulation Commission o PRC ang resulta, kabilang ang top notchers sa ginanap na Geodetic Engineers Licensure Examination noong Oktubre. Ayon sa PRC, mula sa 1,377 na examinees, 644 ang nakapasa sa naturang licensure exam. Ginanap ang pagsusulit sa mga testing centers ng National Capital Region o NCR, Baguio, Butuan, Cebu, Davao, Coronadal, Legazpi, Lucena, Pagadian, Rosales, Tacloban, Tuguegarao at Zamboanga. Inilabas rin ng PRC ang 10 sa naging top-notchers ng exam at nakamit ni Joshua Carmarie Jokoy Fajardo mula sa University of Southeastern Philippines, Davao City, ang pinakamataas na marka na may average na 89.60%. Samantalang nakuha naman ng University of the Philippines Diliman ang number 1 sa top-performing school sa nakuha nitong 100% overall passing rate. Good news para sa mga Maynilad customers dahil karagdagang discount daw sa inyong water bill ang ibibigay ng Maynilad para sa mga low-income at low-consuming consumers na sisimula na sa Enero sa susunod na taon. Ang iba pang detalye sa report na ito. Simula sa Enero ng susunod na taon, ipatutupad na ng Maynilad ang Enhanced Lifeline Rate o ELP para sa kanilang mga consumer kung saan makatatanggap ng malaking discount sa bill ang mga consumer na may mababang kita at mababang konsumo. Kabilang sa naturang diskwento at kwalipikado sa ELP ay ang mga customer na kabilang sa marginalized sector tulad ng mga benepisyaryo ng 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino Program
at yung mga kumikita ng mas mababa pa sa itinakdang poverty line ng DSWD. Dagdag ito sa 41% discount na otomatikong natatanggap ng mga regular Lifeline customers o yung mga kumukonsumo lamang ng 10 cubic meters pababa. Samantala, kung kumukonsumo naman ng mahigit sa 10 cubic meters at kabilang pa din sa marginalized sector, ay kwalipikado pa rin na magsumite ng kanilang complete application, latest water bill at 4-piece IDs upang mapasama sa discount. Sisimula na sa November 13 ngayong taon ang pagtanggap ng mga application para sa mga kabilang sa low-income Lifeline rate. Maibang good news naman dahil isang stray dog at ang kanyang 13-year-old best friend ang nanalo ng isang award na ginanap sa Iloilo City Run for Fun bilang selebrasyon ng Animal Welfare Week nitong Oktubre. Nakaka-inspire din daw ang kwento ng pagkakaibigan ng dalawa dahil iniligtas pala ng batang lalaki ang aso na kaniyang naging dog bestie. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Arnold Herrera. Naparangalan ang isang 13-year-old na si Kent Miljon tumambing kasama ang kanyang stray dog best friend na si Gunners ng Spotted Asong Pinoy Award sa ginanap na Iloilo City Run for Fun nitong Oktubre bilang selebrasyon ng Animal Welfare Week 2023. Ayon sa Facebook post ng Office of the City Veterinarian ng Iloilo, naging mag-best friend daw ang dalawa matapos umanong walang pag-aalinlangang iniligtas ni Kent ang tuta sa rumaragasang alon matapos paglaruan ng mga bata at inilagay sa plywood at pinaanod. Matapos ang pagligtas ni Kent sa aso, ay mabilis na naging mag-BFF ang dalawa at naisipang sumali nitong Oktubre sa kauna-unahang Run for Fun ng Iloilo City. At doon, naparangalan ng Asong Pinoy Award na sponsor ng Department of Agriculture, Western Visayas Regulatory Division. Ayon sa tiyahin ni Kent na si Luisa Marie Tumambing, talagang malapit na sa hayop si Kent simula pa noong 1 taong gulang pa lamang ito, na hanggang ngayon na ang bata ang nag-aalaga ng mga kalapate, aso at maging mga manok ng kanilang pamilya. Samantala, kinilala rin bilang hero si Kent ni Dr. Fernando Abulencia, ang City Veterinarian ng Iloilo sa ginawa nitong pagliligtas at pag-ampon sa asong si Gunners. Good news pagdating sa showbiz dahil pasok sa top 10 Southeast Asian influencers ang mga Pinay celebrities na sina Pia Wurtzbach, Heart Evangelista at Ann Curtis. Ang mga better news sa mundo ng showbiz tutukan sa report ng ating Showbiz Angel. Kabilang sa top 10 Southeast Asian influencers na ilabas ng marketing platform na Lefty sina Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach, fashion icon na si Heart Evangelista, at TV host actress Ann Curtis. Ang listahan ay nabuo batay sa Earned Media Value o EMV sa kanilang social media platforms gaya ng Instagram at TikTok nang dumalo ang mga ito sa Spring-Summer 2024 season o noong New York, London, Milan at Paris Fashion Weeks. Si Pia, ika-4 sa listahan with $2.9 million earned media value. Sumunod naman dito si Heart Evangelista na may $2.6 million EMV, habang $2.2 million EMV naman ang naitala kay Ann Curtis. Maliban sa tatlong Filipino personalities, pasok din sa top 10 Southeast Asian influencers ang Thai stars na sina Win Metawin, Bright Bachirawit at Dude Jirawat. At yan ang mga balita at impormasyon na dapat nyong malaman at masarap sa pakiramdam. Naway napafeel better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. At ang balitang nakapagpa-feel better sa akin ngayong araw ay yung paglalaan ng dagdag na pondo ng pamahalaan para sa pagtatayo ng mga pasilidad sa Ayungin Shoal at Kalayaan Island, kung saan nananatiling nakabantay ang mga magigiting nating sundalo. Hindi rin kasi biro ang hamon para sa kanila na magbantay at panatilihin ang kapayapaan sa ating bansa. At isa rin itong tulong sa mga barko na nagsisilbing kanilang silungan tuwing masama ang panahon at upang maging ligtas rin ang kapakanan ng ating mga kababayan. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan niyo uli kami para malaman niyo ang mga balitang ka-share. Para naman sa ating mga live streamers sa website, kung may gusto kayong i-share na nakaka-good vibes na nakita mo sa iyong wall, huwag kayong mahiyang i-comment yan sa ating comment section. Muli, ako si Rovic Manuel. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas magandang mood sa pagharap sa buhay kung alam mo ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.
Sawa ka na ba sa bad news? So, sawa ka na sa bad vibes? Aba, tutok na sa programang magbibigay ng good vibes sa iyo araw-araw. Dahil bawal ang bad trip dito. Programang magbibigay ng mga balitang masarap pakinggan at panoorin. On air and online, The Better News. Mga balita at impormasyong mas maganda pa sa good news. Kasama ang tagabigay ng mas magagandang balita, si CD Argarin. Mga feel-good news. Diretso sa The Better News. Bawal ang nega, good vibes lang.